campers ng FDCF at ngayon po ay magbibigay po kami ng pangungdilang para sa Panginoon. So, naka-on. Ay, ito. Repeat. Nor. Ito ka tayo. The perfect Son of God in all His innocence. You're walking in the dirt with you and me. He knows what living is. He's acquainted with our grief. A man of sorrow, son of suffering. Blood and tears, how can it be? There's a God who is, there's a God who lives. Oh, praise the one who would reach for me. Hallelujah to the Son
Sing hallelujah to the Son of suffering. 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 Your cross, my freedom, your stripes, my healing, all praise. King Jesus, glory to God in heaven. Your blood still speaking, your love still reaching our praise. King Jesus, glory to God forever. King Jesus, all praise. King Jesus, all praise. King Jesus, glory to God forever. King Jesus, all praise. King Jesus, all praise. King Jesus, glory to God forever. To God be all the glory. And we thank God sa nagbigay ng taking bilang sa Panginoon. And we thank God for this youth na pinadala natin sa camp. And all our sacrifice para sa mga kabataan na to ay hindi masayang. Nagaya ang sinabi ko sa prayer meeting nga, whatever we do, ano mang ininvest mo sa mundo, ininvest para sa Panginoon, hindi mapapawalang sayang. Kundi ito ay may pakinabang sa pamalanggan. Win-win tayo dito mga kapatid, sa mga kabataan na to na binago ng Panginoon. Kaya wag nating words sa atin palagi, wag tayo maging boksingero para sa Panginoon. But palaging bukas ang palad para sa gawain ng Panginoon dahil mililigtas siya. May babaguhin siyang tao. We always thank God sa mga kabataan na to. At mamaya, hindi pa yan tapos. May kinig pa tayo sa mga pautuan yan mamaya after ng ating worship. Kaya po, handa po nating muli ating sarili muli muna. Before we listen mamaya sa kailang mga pauto after ng service natin, makinig muna tayo sa banal na salita ng Diyos gamit ang ating pastor po na magiging pagpapala muli at magiging hamon muli sa ating spiritual na buhay. Maraming salamat sa mga kabataan na yan na nagpursige para makasama sa camp. No? Napakahalaga po ng gawain ng camp. Kaya kung kayo po ay mga magulang at may mga anak kayo na kabataan, siguro po yung konting halaga ay hindi ho kawalan kung tayo po ay magkakaroon ng konting sakripisyo sa kanilang magandang kinabukasan. Kailangan po ng kabataan ngayon ang tamang biblical values para sila magabayan sa kanilang pamumuhay. Kung ako po ay nahuli ng bahagya sa pagsagot sa paanyaya sa akin ni Deacon Ira na kung pwede ako pag-speak sa inyo ngayong umaga, ay marahil wala ho ako rito. Dahil pagkatapos kung sagutin yung kanyang paanyaya, dahil sa konting problema daw, ay tumawag naman yung isang kaibigan kong pastor na taga North Sagaray, Bulacan. At emergency case din. And he wants me to speak in the church today. Kaya lang sabi ko, Pastor, paumanhin
minuto lang ay may sinagutan ako dahil may kailangan din yung tagapagsalita. So sabi nga, Pastor, baka naman pwedeng bawiin mo na uli. Nako, sabi ko, malabo na. Ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Sabi ko, pasensya na ako, Pastor. Nahuli ka lang. No? At salamat sa pagkakataon nito. Hindi sa third Sunday ngayon, baka nagugulat yung iba. What? Anong ginagawa ni Pastor Domingo? First Sunday ngayon Alam ko, wala ho akong magawa, kundi tawag ho ng tungkulin bilang pastor para magpahayag ng salita ng Panginoon sa inyo. Naha. Pero kung ayaw nyo naman makinig sa akin, you are free to. Okay, so tayong lahat po muna ay manalangin. Lord, we thank you for this wonderful time that you have given to each one of us. We're praying that you'll be the one to bless our time that we're going to use to study your word. Speak to our hearts through your Holy Spirit and continue to be with us as we ponder upon your word. All these things I ask in the most precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Nagulat ako doon sa binasa kaninang teksto, ang haba nun. Although mako-cover naman siya, kaya lang, 1 Corinthians chapter 3 verse 9 only, and then 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So actually, dalawang talata lang siya. Well, pag-usapan natin ang paksa na may kinalaman sa laboring or working together with God. Okay, that is what 1 Corinthians chapter 3 verse 9 says. So if you have your Bible, meron ba kayong dalang Biblia? Hindi ko masama maglagay ng Bible sa cellphone. But you cannot say that that's the holy cellphone. Kasi hindi ko Bible yan. You have to bring your Bible whenever you go to the church. If you are a visitor, exempted kayo ron. Pero kung kayo matagal nang umaattend dito sa church, pagdala kayo ng Bible. Don't be offended. Katamaran yan. Pag ba kayo pumapasok sa school, hindi nyo ba dinadala textbook nyo? Iwanan nyo sa bahay? Di ba dinadala nyo rin? So, pag tayo pumupunta sa church, let us bring our Bible with us. Okay? Ako, may Bible din sa akin cellphone. King James Bible, 1611. Pero pag ako gumaganap ng official function ko, hindi ko sinasabi, according to my cellphone, according to the Bible. Okay? Paalala lang po. Pag ho kasi tayo nasanay sa maling kinagawian, kayo ho ang lugi. Kayo ho mawawalan. Kinahihiya ba natin magdala ng Bible? Ako, hindi ko kinahihiya yan. Kaya lang ho ako nagbabag dahil meron ho akong dalang wardrobe. Pumupunta ho ako kasi dito, hindi nakabarong. Magagasgaso yung barong ko pag ako nag-compute. Mukha na akong basahan pagdating dito. Lahat ng alikabok, kumapit na sa aking barong. Okay, so laboring together with God. Isa pong napapanahong paksa para sa ating lahat. Sapagkat marami sa ating mga iglesia sa kasulukuyan ay humaharap din sa mga problema ang kinaharap ng iglesia sa Corinto nung panahon na yon. No? Sa aking analysis o pagsisiyasat, wala pong makabagong iglesia sa ngayon ang hindi ma-identify sa iglesia ng Corinto
nung nakaraang panahon. Kapagkat nandun po ang mga problemang kinaharap noon at patuloy na kinakaharap pa rin ng iglesia sa ngayon. Tulad po ng divisions, pagkakahati-hati, contentions, carnality, immorality. Ito po ay mga problemang kinaharap noon ng iglesia at patuloy na kinakaharap pa rin ng maraming iglesia sa kasalukuyan. At ito ang tanging dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto upang lutasin ang problemang kanilang kinakaharap. By the way, ang problema palagi hong nandiyan. But I hope that as we confront the problem, sana po tayo ay bahagi ng solusyon sa problema at hindi tayo mismo ang problema. Mas mabuti po na tayo ay bahagi ng solusyon kaysa maging bahagi ng problema o tayo mismo ang problema. Nung tinanong ko si Deacon Ira, sabi niya, bakit? Yung naka-schedule na pastor ngayon ay bakit hindi pwede? So sabi niya, pastor, meron lang konting problema doon sa church na kinakaharap. Okay? So hindi ko na pinadetalye pa, basta may problema. And let's hope and pray na yung problema, kung ano man yun, ay masolusyonan sa ikaayos po ng gawain. Di ho ba? Now, maliban doon sa mga nabanggit ko problema ng iglesia sa Corinto na kinakaharap din ng maraming iglesia sa kasalukuyan, ang problemang ito ay lumalalim. Alam niyo, kapag ang problema hindi ko kaagad natugunan, lumalalim. Walang iniwan yan sa isang sugat, kakapirasong sugat. Pag pinabayaan mo at na-infeksyon yan, nako, lumalalim ng lumalalim, nagnanaknak, nai-infeksyon dumadami mikrobyo, kinakain na yung laman, hanggang ito'y mauwi sa isang malaking sugat na kung tawagin ay bakokang. O kaya, pigsa. No. Pigsa. See? Ganon din sa problema sa iglesia. Pag hindi ito natugunan kaagad at pinabayaan, lumalalim ng lumalalim sa katagalan, baka mag-explode na at masisira ang gawain ng Panginoon. No? Maliban doon sa mga nabanggit ko rin problema, ay pangunahin din na ang kanilang problema doon sa iglesia sa Corinto ay hindi naman po patungkol sa kaligtasan. Meron pa silang mabigat na problema. Kung hindi silang mga miyembro sa iglesia ng Corinto ay nagtatalo po sa kung sino ang mas magaling na lingkod ng Panginoon. Kaya nga merong diyang nasabi doon sa unang bahagi ng ating teksto na merong mga nagsasabi diyan, I am of Apollos, I am of Paul. No? Meron diyang nagsasabi, I am of Cephas. Sila po ay mga lingkod ng Panginoon. Sila po ay mga church leaders. Marahil yung mga nagsasabi na ako ay kay Pablo, ako kay Cephas, ako kay Apollos, marahil ito yung mga taong ang mga lingkod na ito ng Panginoon ang siyang nagkapag-akay sa kanila sa Panginoon o kaya naman sila yung mga nakapagbautismo sa kanila. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? I have planted, Apollos watered, but gave the
increase. And then sa verse 9, for we are all laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Pinagsasabong ng mga mananampalataya sa Korinto, yung mga lingkod ng Panginoon. Minamanok-manok nila. Mas magaling si Apollo. Mas magaling si Cephas. Mas bantog at kilala. Si Pablo. Ano? Walang ganon. Dahil lahat po ng lingkod ng Panginoon, lahat naman tayo sa pangkalahatang katawagan ay workers of God. Bagamat meron pong dinesignate ang Panginoon sa iglesia na mamumuno, but generally speaking, when you got saved, no? Automatic, hindi ka lang naging anak ng Diyos, naging kamanggagawa ka rin sa ubasan ng Panginoon. Kaya lahat tayo manggagawa ng Diyos. No? Ngayon, dahil dito, merong paalala sa atin si Apostol Pablo. 3 mahalagang bagay ang nais kong ibahagi sa inyo. No? Ang una, the command to the believers or the laborers as they face labor challenge. At ang pangalawa, major point number 2, the comfort given to the believers as they fulfill their duty to God. At ang pangatlo po ay ang the compensation of the believers or the laborers as they faithfully serve the Lord. Bawat major points po ay merong katakot-takot na subpoints. Kaya ang magutom talo, bubusugin ko naman ngayon ng salita ng Panginoon. Okay, going back to major point number 1, the command to the believers or laborers as they face labor challenge. Maybe you are familiar sa mga short but famous quote na ito, tulad ng, when the going gets rough, you need to be tough. No guts, no glory. No pain, no gain. No cross, no crown. This famous quote I mentioned to you is somehow related to Christian experiences in serving the Lord. If we say that being a Christian is not a bed of roses, same thing also in serving the Lord. Christian service is not a bed of roses too. It is full of challenges, full of conflicts, hardship, sufferings. In fact, Paul enumerated his experience as he served the Lord. According to 2 Corinthians chapter 2, beginning from 2 Corinthians chapter 11, verses 23 to 38. No? Yan po yung mga naging karanasan dyan ni Apostol Pablo sa paglilingkod niya sa Panginoon bilang isang misyonaryo. Nakatala po yan sa 2 Corinthians 11, 23 to 28. No? Sige po, buksan natin. No? Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant, in strife above measure, in prisons more frequent, in deaths often. Of the Jews 5 times received, I 40 stripes, save 1. Thrice was I beaten with rods. Once I was stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. In journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in the perils
in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. That's what he experienced. Talaga pong alam nyo ang isang pagiging lingkod ng Panginoon. Kung ilalagay nyo lang, o sabihin nyo, using your sanctified imagination, hindi ho madali. Kahit sino hong pastor o lingkod ng Panginoon, evangelist man, misyonaryo, teacher, pastor, tanungin niyo sila kung tatanungin niyo sila kung ginusto nila yung kanilang bukasyon na ito, lahat to ang isasagot ay hindi. Pero bakit kami naririto? We just obey the calling of God. Tumugon lang kami sa panawagan ng Diyos. Hindi namin ginusto na maging, ako hindi ko ginusto magpastor. Pero ito ang gusto ng Panginoon. So be it. Malungkot, mahirap, pero rewarding sa harap ng Panginoon. No? But in spite of these experiences, Paul experienced in his in his service to God, ano ang sabi niya sa Acts chapter 20 and then verse 24? Ang sinabi niya roon ay ganito, but none of these things moved me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Wala doon sa mga naging karanasan ni Apostol Pablo nagpatinag sa kanya. Siguro kung iba yon, ayoko na, Lord, sakripisyo na nga yung ginagawa ko, katapos ito pa ang aking mararanasan. Pero hindi ho eh. Sabi niya, none of these things, wala sa mga ito ang nagpatinag sa akin. So ano ang kautusan ni Apostol Pablo o ng salita ng Panginoon sa atin bilang mga workers? In the Lord. Letter A, be ye steadfast. In 1 Corinthians 15:58, it says, be ye steadfast. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Magpakatatag. The word steadfast here means to settle o yung manatili and firm, matatag, matibay sa pananampalataya at paniniwala. No? Na hindi sila matitinag. Ang isang magandang halimbawa nito ay sila Peter and John in chapter 4 verse 19. In Acts chapter 4 verse 19 and 20. Ang halimbawa po ng steadfastness. Tingnan niyo si Peter and John. 4:19. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ang context po nito, umarap sila sa mga
taong gobyerno, pati na ng religious leaders, and they were forbidden to preach the gospel of Christ. Pero anong sabi nila Peter and John? No? Hindi. Sapagkat kami ay magsasalita at magpatatotoo sa aming nakita at narinig. Hindi sila natakot. Yun po ang larawan, halimbawa ng steadfastness. No? Ganon din po yung tatlong Hebrew captives sa Daniel chapter 3 verse 18. Ha? Yung tatlong magkakaibigan. Daniel chapter 3 verse 18. Ano po ang sabi? But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. Kasi sinabihan lahat ng tao, pag tunog ng pakakak, lahat dapat lumuhod doon sa Diyos ang pinagawa ng hari ni Nebuchadnezzar. Hindi sila lumuhod. Dahil isa lang ang kanilang niluluhuran, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nasa langit, doon lamang sila lumuluhod sa tunay na Diyos. No? Kaya pinaalam niya, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy God nor worship. See? Yan po ang katatagan. Matibay. Buhay man ang nakasalalay, pero hindi sila natitinag. No. Meron ba tayong ganyang tibay? Alam ko sa gawain ng Panginoon, sa pagtupad nyo, sa mga gawaing iniatang sa inyo ng Panginoon, hindi ko madali. Alam ko yan. Meron kayong nakakaharap na mga kalaban. Pero magpatuloy kayo. Be ye steadfast. And then, not only be ye steadfast, but be strong in the Lord. Sa 1 Corinthians 15:58, yung sinabi doon, be ye steadfast, ang kasunod ay unmovable. Unmovable. The word unmovable here means not intended to be moved. It carries the idea of power to resist and endure, and may imply power derived from spiritual source. Yung po ang ibig sabihin ng salitang unmovable yan. May nangangahulugan na ano? Intended not to be moved. Not intended to be moved. Talagang hilahin man, talagang magpapatigas siya sa kanyang sarili, ayaw niya magpadala. No, minsan siguro napasama kayo sa larong tug of war. Diba? So, dalawang panig, may panyo sa gitna, may guhit sa magkabilang hilahan sila. So, bawat isa ang ginugol, hindi sila mahatak. So, para hindi sila mahatak, dapat manatili sila doon sa kanilang kinatatayuan o mahatak nila yung kanilang kalaban. Ang isang magandang halimbawa ng strong in the Lord, si Paul. Nabanggit ko kanina sa Acts 20:24, none of these things move me. So be strong in the Lord. Wala namang pinangako sa atin ang Panginoon na na pamumuhay na Kristiyano. Wala rin nag-counsel siguro sa inyo na sinabi, pag ikaw ay naging Kristiyano na ngayon, wala ka ng problema. Kung sino mang counselor na nagsabi sa inyo noon, sinungaling yung tiyak.
baka nga hindi Kristiyano yun. Lalo ka ngang aatakihin ng kaaway. Katakot-takot na problema. Kayo mga camper na sumama sa camp, kung ano man ang naging desisyon nyo nung kayo ay naroon sa camp, nagsuko man kayo ng buhay or what, pag uwi nyo pa lang, tiyak, meron na kayong digmaang kakaharapin. Lalo pat kung ang inyong mga magulang ay hindi mananampalataya. Di matagal kayong nawala sa bahay. Dumating kayo ngayon. Pakagaling sa camp. Ay, salamat, dumating ka. Matagal ka nagbakasyon. Pasarap-sarap ka. Habang kami dito, ang dami. Ikaw na maglaban yan. Ikaw lahat gumawa yan. Bahala ka dyan. Huwag kang pupunta sa Sunday, hanggang hindi mo tapos yan. Yan na. Ano kagad yan? Battleground kagad yan. O kaya naman, merong babala sa'yo. Pag ikaw ay nagpatuloy pa dyan, titigil ka sa pag-aaral, hindi kita bibigyan ng baon. Kung ganun ang mga salita, maging malakas ka pa kaya sa Panginoon? Maging strong ka pa ba sa Panginoon? Actually, sample, light lang yan. No? Letter C, not only is strong in the Lord, but is stand fast in the Lord. In Philippians chapter 4, verse 1, pangatlong command, not only be ye steadfast, not only be strong, but stand fast in the Lord. In Philippians 4:1. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Alam niyo, mahal na mahal ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Pilipos. Kita niyo, 2 beses yung binanggit na brethren, dearly beloved, at tapos sa bandang huli ng verse 1, my dearly beloved. Nasa loob po siya ng prison cell nung binanggit niya ang mga bagay na ito. Nakakulong na, nakatanikala pa ang kamay at paa. No? Sabi niya, ina-admonish niya, ini-encourage niya mga mananampalataya sa Pilipos, stand fast in the Lord. Ano ang ibig sabihin ng stand fast? The word stand fast here means to persevere, to go on in spite of oppositions, persecutions, hardship. To persevere, magpatuloy. Oo, mahirap, magpatuloy. Go! In spite of oppositions. Best example of this is Peter and other disciples. Again, when they were prohibited to preach the gospel, in Acts chapter 5, verse 29, they said, we ought to obey God rather than men. Biro nyo, kinulong na, pinakawalan. Sige, basta pakakawalan namin kayo, pero huwag na kayong magpipreach patungkol sa Jesus na yan, ha? Baka tuluyan na namin kayo. They were threatened. That's life-threatening. Pero ano ang sabi ni Peter and the other disciples? We ought to obey God rather than men. Alam niyo, ilang beses ko lang nagamit ito sa aking paglilingkod sa Panginoon. At salamat naman, nagtagumpay ako sa biyaya ng Diyos. Nung ako'y bago-bago sa ministry, may mga lugar akong pinapasok na delikado. Pinagbabawalan, may banta pa. Pagka nagpatuloy, aabangan ka namin dito. Bububugin ka namin. Pero ang Diyos ang nagproproteksyon.
Hindi naman po nangyayari. See? Sabi ko, atas to ng Panginoon sa akin. See? Kaming mga lingkod ng Panginoon, pag inatasan ng Panginoon, buhay man maging kapalit, we have no choice. We have no rights to say to God, Lord, baka naman pwede si pastor na lang na ganito. No. Napakaganda yung tugon ni Isaiah sa Panginoon. Nung pinakita ng Panginoon kay Prophet Isaiah yung pangangailangan na dapat mabigyan ng warning ang mga Israelita. Sabi ng Panginoon, sino ang aking susuguin? Sinabi pa niya, Panginoon, utusan mo ako, sasabihan ko si Prophet Jeremiah. Si Prophet Ezekiel. Pero anong tugon ni Isaiah? Here am I, Lord, send me. Nagturo ba siya? Alam niyo tayo mga Kristiyano kasi mahilig tayo magtuturo. Turo ng turo, hindi mo alam yung tatlo nakaturo sa'yo. Ikaw pa rin yun. Kaya yung iba naging wise na eh. Hindi na nagtuturo. Siya! Nakaulat na lahat ng daliri para walang balik sa kanya. Ano? Yun ang magandang tugon. Lord, here am I, send me. And then letter D, na utos, serving the Lord. Sa huling bahagi ng 1 Corinthians 15:58, sinasabi doon, always abounding in the word of the Lord. The word abounding here means to super abound or excel. Increase both in quality and quantity. Yan po mag-gauge ang spiritual growth ng isang mananampalataya individually. Siyempre, nung bago kang Kristiyano, baby ka pa lang sa pananampalataya, diyan pa lang kaya mong gawin. Participate ka sa kung maliliit lang na gawain. Pakinig-pakinig ka muna, pero nung tumagal ka na, ikaw na yung nagtuturo. At nung tumagal ka pa, nag-level up pa, nagtuturo ka na, naging choir member ka pa. Ha? At nung nagpatuloy ka pa, na-develop ka ng husto sa pag-awit, hindi ka lang choir member. Nagtuturo ka na, choir member ka pa, soloista ka na. No? Ibig sabihin, nagle-level up. Lumalago. Alam nyo, ang paglago sa quantity, nagsisimula yan sa quality. Kung hindi ka magiging pabayang Kristiyano sa iyong pangangalagang espiritual, sa iyong kaluluwa, aangat ka. Anong problema ng mga Kristiyano sa Korinto? Karnal. Sabi na Apostol Pablo, hindi ko kayo mapakain ng solid kasi kayo ay mga sanggol. And that is carnality. Yung carnality po niya sa Grego, dalawang ibig sabihin, sarkikos at sarkinos. Yung isa, living like an unbeliever. At yung isa naman ang ibig sabihin, babe in Christ. Ang tanda ng Kristiyano hanggang ngayon, dumedede pa sa tupon. Ano yung ibig sabihin? Kung ihahambing yun sa isang sanggol, he cannot take solid food. In other words, madali siyang ma-offend yung mga babe in Christ. Pero yung isa ang worst, living like an unbeliever. Sinasabing Kristiyano pero ang pamumuhay walang pakundangan at hindi pinangangalagaan ang kanyang pagiging Kristiyano. Malayo sa kiniklaim niya kung ikukumpara yung kanyang buhay. Kaya yun, questionable. Yung isa naman, babe in Christ, ibig sabihin, immature. They cannot take solid food.
Matagal na po akong nagpapasto at naging pastor. Sa mga nakakakilala po sa akin doon sa area sa Baluarte po, sa Quezon City, particularly sa Novaliches, since ako po ay taga Novaliches. Sa 3 iglesia po na aking hinawakan, maliban pa yung aming samahan, alam po nila, straightforward akong pastor. Ako po jolly type ang personality ko, pero prangka ko. Pag seryosong usapan, seryoso ko. Pag biruan, biruan. Pero pag seryoso, Biblia, ibang usapan. No? Stricto po ako dyan. So minsan, yung salita ko, they cannot take. Kasi straightforward, prangka. Pero hindi naman brutally prank. No? Prangka lang po. With TLC, tender loving care. Pero prangka. Nasasaktan, most of them nagpapasalamat. Pero yung mga baby in Christ na nasaktan, nagtatampo yan, magwewelga yan, hindi nadadako sa church. No? Sa akin hindi pwedeng hindi pumunta sa church. Yung absent ngayon, kung halimbawa kayo kongregasyon ko, alam ko kung sino absent. The following week, kayo ang pupuntahan ko. Sa oras, araw na hindi nyo alam. Basta sisipot na lang ako. See? We need to serve the Lord. Increase. Itong ginagawa natin, paglilingkod sa Panginoon, hindi pa paglilingkod yan. Alam niyo kung bakit? Meron ba naglilingkod na nakaupo? Yan yung lingkod ng Bisayang Cebuano, lingkod. Upo. Sino Cebuano? Cebuano. O di ba sa Bisaya, yung lingkod? Upo. Sa Ilocano, agtugaw. Ako yung Ilocano sa dugo. Maupo ka. Yeah. Pero naglilingkod, anong word to sa English grammar? Verb. Ano ang description ng pag sinabing verb? Action, verb. So, paano makikita ang action yung nakaupo? Pag sinabing serve, gumagalaw. Doing something. Naintindihan? Doing something. Yung ginagawa ko ngayon, I'm doing something. So I'm feeding you with the Word of God. Okay? Pangalawa, point number 2, the comfort given to the believers or laborers as they fulfill their duty to God. In Matthew 28, verse 18 to 20. Every time I come across to this verse, lalo na po yung huling talata, hindi ko po maiwasan minsan ay maluha. Kasi alam niyo ang sabi ng Panginoon doon? No, sa Matthew 28, verses 18 to 20, all power, doon nagsimula. Di ba? Is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano ang comfort niya sa mga disipulo dito bago siya umakyat sa langit? Ito'y after resurrection na ha. Una, His absolute power. Sabi niya, all
power. The word power here means authority and strength. As if the Lord Jesus Christ is telling to his disciples, all authority and strength is given unto me. Now I'm giving you this authority. I'm giving you this strength. So every time God calls his servant or servants and wanted them to do something for him, he always bestowed to them authority or power. Naalala niyo si Moses? In Exodus chapter 4, verses 1 to 13, hindi ko nababasahin, mahaba. Pero ang kwento diyan ay ganito. Tinawag ng Panginoon si Moses. Nakita niya si Moses nagigimbal doon sa isang puno na nagliliyab pero hindi natutupok. Hanggang nakarinig siya ng tinig mula doon. Moses! Moses. Hinahanap niya kung saan nagmula yun. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya, I am what I am. And then, to make the long story short, sabi ng Panginoon, palayain mo ang mga Israelita. Sabi, hindi ko kaya. Nahina ako. Magsalita ka sa kanila para sa akin. Lord, putal ako. Buyoy. Buyoy ako, Lord. Buyoy. Si Aaron, yung kapatid ko, eloquent speaker yun. Not me, not me. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ano hawak mo? Tungkod? Unatin mo. Inunat na gaya. Naging? Hindi bulate, ha? Ahas. Ika ang ganon. Hawakan mo sa buntot. Naging? Tungkod ulit. That speaks of His absolute power. That is the same word used in Acts chapter 1, verse 8. No? Ano yung sinabi doon sa Acts 1:8? Nabubuhol sa isip ko, kabisado ko yan. Sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. The same power. The word used in the original is dynamite. No? Parang dinamita. Sumasabog. And that is the same used in Romans 1 verse 16. For it is the power of God unto salvation. Referring naman yung sa gospel. The same usages. And that is God's power. Wala na hong hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos sa mundong ito. Akala ng mga namiminuno sa ating bansa, akala nila Diyos sila. Yung namiminuno sa ating mundo, akala nila Diyos sila. Pati si Satanas, akala niya Diyos siya. Yun naman ang hangad niya. Pero nakakamali sila. Dahil iisa lang ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At yan yung Diyos na ito nagsalita, sabi, all power is given. Yan yung kapangyarihan na umaagapay sa atin as we go on serving the Lord. Magtataka ka minsan sa sarili mo, hindi mo linya yan, pero nagawa mo. Dahil ba magaling ka? Hindi mo nga linya eh. Pero paano mo nagawa? Hindi mo nga linya yan. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na lumukod sa iyo. Nung ako po'y nakapag-cast out ng masamang espiritu, nung ako'y bago umalis sa Novaliches, hindi ko kapangyarihan yun, kahit ako eh. Hindi ko alam yun. Pero napalayas.
Dahil kay Nino, sa akin? No. Dahil sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, no, greater is He that is in you than he that is in the world. Sino yung nasa atin na mas makapangyarihan? Ang Diyos, ang Panginoong Yesus. So, as we fulfill our duty to God, naroon kaagapay natin ang kanyang kapangyarihan. Not only that, His abiding presence. Sabi sa last part ng verse 20 ng Matthew 28, I will be with you always. I will be with you always. Anong kinatatakutan mo? Kung ito ang sabi na sa iyo ng Panginoon, ako ay sa iyo palagi. Sasamahan kita. Bakit marami sa atin takot? Buhat ako nung naging Kristiyano at nakakilala sa Diyos. Wala na akong ibang kinatakutan maliban sa Diyos. Nung nababuhay pa si Congressman PD, pinatawag kami niyan doon sa kanyang opisina. At dahil malakas yung kalaban namin sa subdivision, at may padrino nila yan, wala akong nagsasalita sa grupo namin. Hindi naman ako presidente, pero isa lang ako sa board of director anong panahon na yun. Pero sabi ko, ba't walang nagsasalita? Yung presidente naming legal, bakit ayaw magsalita? Natatakot pala. Kasi nga to si Kong PD, naninigaw. Kanina pa nagpapanting yung tenga ko doon sa kasinungaling ang sinasabi ng mga taong gumagamit sa kanya. So sabi ko, Mayor, pwede ba ako magsalita? Okay, go ahead. Magkaharap lang ko kaming ganyan doon sa kanyang conference table. Ganyan. Pagkatapos ko, i-rebut yung mga salita nila by technicality and legality. Sabi sa akin ni Kong PD, very good. That's right. Sabay tanong, are you a lawyer? Sabi ko sa kanya, no, Mayor. I'm a pastor. What you said is correct. Sabay tayo. Yun na pala ang hudya. Tapos na ang usapan. Hinabol nung tagapagsalita nila, sinigawan. Sabi nga ni Mayor, sinungaling kayo. Pati ko, ginagamit niya. O yun, nabis tuloy sila. Sabay balik. Pastor, pag natuloy yung election sa inyo, sa pangangasiwa ng SLURB na ngayon ay dissolved, i-confirm mo sa akin. Magpapadala ko ng 2 mobile at pag itong mga ito ay nanggulo, padampot nyo. Maluwag pa kulungan ka. Yes, Mayor. Pwede na po ba kaming umalis? Okay. Pawag ha? Opo. Ganun lang. Pero ba't sila natatakot din? Nakaharap na rin ako ng general sa pagtuturo, sa Bible study. Mga pilosopo Tasyo, dahil babaero. Sabi nga nun, Pastor, sabi mo, bawal magsinungaling. Opo. Paano kung halimbawa ako'y nakita ng aking anak sa labas, may kasama akong chiching. Tapos nakita ko yung anak ko na nakita niya akong may kasamang ibang babae at sinabi ko sa anak ko, huwag mo sasabihin sa nanay mo yan, ha? At pumayag yung aking anak dahil pag sinabi niya baka atakihin sa puso dahil may sakit sa puso yung asawa ko. Di ho ba tama yun? Sa inyo, tama. Sa Diyos, mali. Paano ko sabihin ito totoo? Problema mo yan, hindi ko problema yan. General. Anong dapat solusyon? Tigilan mo, pambababae mo. Alam niyo, bata pa ako noon. Taga-graduate ko pa lang sa seminaryo.
Pero ganun na ho akong katigas. Minolde ng Panginoon. Kahit sino pa yan. Yung ang barangay kapitan namin doon sa amin, dinaretso ko Kapitan, kinukuha kasi ako maging badak. A member. Bago ko sagutin niya, drug addict ka ba? Sabi niya, hindi, pastor. Dati. Pero ngayon, bilang barangay official, hindi na ika. Sige, tatanggapin ko yung sagot mo, Kapitan, at face value. Pangalawa, drug protector ka ba? So, di negative na naman, sasabihin niya, kahit na alam ko, totoo. Pero ganun, dinadiretso ko. I'm not afraid. Kalaunan, tinanggihan ko ho. Kasi ho, sabi nung commander ko, nung nabubuhay pa yung misis ko, nung panahon na yon. Kasi sabi niya, pag tinanggap mo yan, hindi mo alam kung sino kalaban mo yan. Baka tumembuang ka na lang dyan sa lansangan. See? As we go on sa gawain ng Panginoon, bear in your mind, His absolute power is with us, His abiding presence also is with us. Then last, the compensation to the believers or laborers as they faithfully serve the Lord. May kompensasyon. Bayad? Not necessarily. Sabi roon sa 1 Corinthians 15:58, anong sabi roon? Sabi roon, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Bear in your mind that what you do, what you are doing for God, your labor is recognized by the Lord. Sabi ron, your labor is not in vain. God knows it. No? And then sa Hebrews 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Basta lagi mong gagawin, nagagawa ka ng paglilingkod sa Panginoon, hindi para maging sikat, tsupoy ka. Kundi yan ay gagawin mo na meron kang kamalayan sa isip at puso mo na yan ay gagawin mo para kay Nino, sa sarili mo, sa Panginoon. Kaya kung yan ay gagawin mo para sa Panginoon, lagyan mo ng mataas na standard sa pagganap mo ng gawaing ginagawa mo para sa Panginoon. Di ba minsan nabanggit ko nga sa inyo, lahat ng bagay may preparasyon. Kami hong mga pastor na ini-invite yung mag-speak, naghahanda ho kami. Gusto niyo ba ang maging salita ko na lang dito? Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Ano yun? Ha? Ano yun? Baka buluhan ba yun? Tama naman yung salita. Asan ang mensahe? Anong ibig sabihin? Maghanda. Sobrang ang paghahanda, napakahaba eh. Di bali, umabawi lang. Wala naman kayong magagawa, hindi nyo naman mapapatigil dito. Pag pinatigil nyo ako rito, bahala kayo sa third Sunday. Hindi na ako ng blackmail, ano? Naghahanda po. So whether kayo'y kakanta, paghandaan nyo. Kung kayo ay musician, paghandaan nyo. Hindi ho kung kailang gawain, saka lang doon nag-kasi. So come on. No offense, man. Dediretsahin ko kayo, bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool, huwag magagalit. Masakit po sa mata. Ako'y minsan lang nagsasalita sa inyo sa loob ng isang buwan. Wala pa akong linggong nakita
na hindi kayo hindi pinaghahandaan yung service. Alam kung kailan saka naghahanda. Sa amin, sabi ko nga, Sabado, may practice. Song leader, musicians, ang choir, kung sino man mag-i-special number. Hindi sa panahon na dapat ay pagsisimula na. Preparation. You have to prepare. Pag ganyan, ibig sabihin, hindi rin tayo prepared sa puso natin. Huh? Kung kayo magagalit. Pero kung magagalit kayo, bahala na Diyos sa inyo. I don't care. Yan yung sasampulan ko kayong prangka ako. Sakit sa mata eh. Sabi nung isang nanay kanina, kung nandito si pastor, pinagalitan na kayo. Kaya sabi ko, kung ako ho ang sa amin yan, ay ganun din ho. Abay, mapapagalitan talaga. Gagawa lang tayo sa Panginoon, ayusin na natin. At maging totoo tayo. So sana sa mga susunod na linggo, prepared na lahat. As your speaker, prepared the sermon to be delivered sa inyo. Labor is recognized by the Lord. Not only that, labor is recorded by the Lord. Recorded. Sabi kanina, nung nagsimula na ang service, ano yung sinabi? Recording in progress. Recording in progress. How much more sa Panginoon? Bawat gawa natin, palpak man o hindi, recorded. Ayang ka, anak ko, oo nga. May ginagawa ka, pero tama ba yung ginagawa mo? Gagawin mo na lang, pero ayaw mo pang gawin ng tama. Kung tamaan ka kaya sa akin. See? Gawin na natin ang tama. I-level up natin yung standard, hindi yung basta magawa lang ang dapat magawa. Huwag yung kesera-sera. What will be, will be. Pabayaan nyo na yun sa kanta na yun. Sa Kristiyano, hindi. Dahil sa atin, let all, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. Para sa Panginoon to, kaya paghuhusayin ko. Sa Panginoon to, kaya pipilitin ko perfect yung gawa ko. Yun ang dapat na level up. Hindi yung basta magawa mo lang. Naintindihan niyo ba ako? Mahirap ang unawain yun. Nagsalansang ka nga ng Syria. Nakita mo pala yung alikabok, hindi mo pa pinunasan. Kailangan pa bang sabihin yan? Naku naman. Nagsalansang ka ng Syria, hindi mo muna winalisan yung sahig. Pagkatapos kung kailan nakalatag sa kakamagawa, di magpapatagal ng trabaho yan. Konting sistema naman. Naiintindihan niyo ba ako? Magalit na kayo sa akin kung magagalit, pero alam niyo lahat ng bagay kasi may tamang pamamaraan. I-level up naman natin yung standard, huwag yung standard mo. Standard ng Diyos ang sundin mo. Lahat yan ay sako, pati sa pananamit. Hindi ko maintindihan. Iba, sabi Kristiyano, pero paglinggo kung manamit, nung ako yung nasa Novaliches pa, may dalawang couple, pinatawag ko sa office. Sabi ko, kapatid, bago kayo umalis, usap tayo sandali. May sasabihin ako sa inyo. Doon sa office. Pag na-office, kinakabahan yung miyembro. Huwag kang matakot, halika. Sabi ko, didiretsahin ko na kayo. Kilala niyo naman ako, Franco.
Concern lang at nagmamalasakit. Okay? Ano po yun? Una, wag kayong magagalit. Sabihin niyo muna, wag kayong magagalit sa akin. Hindi po, pastor. Okay, didiretsahin ko kayo. Lumalaki na yung anak mong babae. Lumalaki na siya, yung damit niya, yung damit pa rin ng bata siya. So lumalaki siya, yung skirt, dahil dress pala, hindi skirt, di umaangat, pamana mo na doon sa isang babaeng anak mo, at sabihin mo sa panganay mo, huwag mo nang isuot yan, pamana mo na sa pangalawa sa iyo, ibili mo na ng damit. Kung hindi na bata yan, dalaga na yan. Pag meron ho sa amin nag-church na naka-spaghetti stripe nang walang blazer, check kagad yan. Sige, hindi kita papauwiin ngayon dahil malayo bahay mo. Papahiramin kita ng aking blazer. Biglang gumamit ng blazer si pastor. Hindi. Dahil malapit lang yung bahay namin sa church, sabi ko sa mga pamangkin, pahiramin mo nga ito ng blazer. Huwag kayo nag-church ng naka-spaghetti strap. Hindi rin sa amin pwede yung tawag dyan? Neck, yung masyadong malalim dito sa harap. Sabihin niya ng masyadong pakialamero ako. Nagmamalasakit lang po. Dahil mahal ko ang miyembro ko. Ako ang pinakatatay nila pagdating sa church. Kaya kahit po matanda o bata o kabataan, I approach them nicely. I talk to them. Yung sekretary ko nga, maganda yun. On the scale of 1 to 10, 8. Huwag ka nang umirit, baka maging bokya pa. 8. Chinita. Ilongga pa. Sekretary ko yun. Kaya lang, hindi ko gusto. Ang tekniko ng pato. Tapos ang hilig ng pwesto, nasa unahan. Nasa unahan ng umuupo, mahilig pang magtikwatro. Kaya pag umupo ang babae na may ikli ang skirt, bumabatak po yan. Bumabatak yun eh. Marami na akong babaeng nakita yan, sumasakay sa jeep, ginagawang extension ng damit yung bag. Sususot ang ganun, pagkatapos tapos kung napituhan ng mga bastos na lalaki, nagagalit. Gumagawa ka ng dahilan eh. So sabi ko sa kanya, halika. May trabaho ka naman. Ang ganda ng trabaho mo. Nag-opisina. Opo, pastor. Pwede ba? Bumili ka ng damit at palda na mahaba. Below dani. At dapat sa linggo may below dani ka ng palda. Di bili siya. Nakaka-distract ho eh. Ano ba? Sa church, hindi ho ito tagpuan ng lalaki at babae para mag-akitan sa isa't isa. Tayo ay naririto para ano? Sumamba sa Panginoon. Pagkatapos magpapagamit doon sa kaaway para ano ba? Nagdidemonyo ba o sadyang demonyo na? Alam niyo ako, nasasabi ko yan ng maayos. Concern lang, nagmamalasakit. Kung ayaw yung pagmalasakitan, okay lang.
Maraming mga addict na naman ngayon. Baka mamaya, mabiktima kayo. Mahirap na. Tandaan natin, labor is recorded by the Lord. You know that God knew what you are doing. And then, labor is rewarded by the Lord. In 1 Corinthians 3:13, every man's work shall be manifest. Sabi ron, every man's work. Lahat ba ng Kristiyano magkakaroon ng reward sa Panginoon? Sana all. Pero hindi ho lahat. Why? Meron hong pasubali. If it passed the test. Diyan sa test na yan, sa verse 12 ng 1 Corinthians chapter 3, ay makikita nyo, merong two sets of representation. Ang sabi diyan, now if any man build upon this foundation, okay, the first set is this, gold, silver, precious stone. That represent our worthy works. Worthy. Karapat dapat na gawa. At yung pangalawang set, represented no wood, hay, stubble. Yan yung worthless. Walang kabuluhan na gawa. Kasi yung pangalawa, pag dumaan sa apoy, lahat yan ay masusunog. Pero yung mga bato-bato na yon na nauna, gold, silver, precious stone, the more na padaanin mo sa apoy, nagiging lalong pure. Yun ang totoong paglilingkod. Mali yung interpretation dito ng mga Romano, ha? Ito yung sinasabi, basehan din nila to ng purgatory. Ang subject ng pagdaan sa apoy dito is not the person itself, but the work. Yung gawa ng tao, hindi yung tao mismo. Maliwanag ba? Kasi ito ang yung ginagamit na nung tao, nung Romano. Kaya meron silang purgatory. Doon ka muna sa purgatory, lilinisin ka, padaanin muna yung mga hindi sa apoy para mawala yung mga bagay. The subject ng test of fire ay yung gawa, not the person itself. Halimbawa, sa worldly world, how do we treat other believers? Tayo yung magkakapatid dito sa Panginoon. Paano yung tinatrato bawat isa? Tingnan niyo yung sinabi sa Galatians 6:10. Sa Galatians 6:10, maganda ang sinabi rito. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Do good to all men, especially those in the household of faith. Yung kapatiran, gawin niyo ng mabuti. Huwag niyo sasabihin, kapatid, may lumapit sa iyo nangangailangan ng tulong. Kapatid, wala kaming bigas eh. Meron ka pa dyan? Kahit pahingi lang ng mga 3 takal. Kahit meron ka, sasabihin mo, pagpe-pray natin, kapatid. Ha? Yung bang prayer mo nakatugon sa pangangailangan nun? Nakailangan lang ngayon yung 3 takal na bigas. Tapos sasabihin, pagpe-pray. Why don't you become part of God's answer sa prayer nung kapatid na yun? Alam niyo, minsan ginagamit na lang ito ng maraming Kristiyano. Pag-pray kita, kapatid, narinig mo na. Hindi naman kinukuha yung buong sako mo, nabigat. Baka naman pwede mo mapaluwalan ng 3 takal na hindi mo naman ikapaghihila. So, come on.
Ako ho, malambot ang puso ko dyan. Kahit ho, isusubo na lang namin ng misis ko, binabahagi ko pa sa kapwa ko, pastor. Noong ako'y nasa Novaliches, lapitin ho ako ng mga pastor na nangangailangan. Hindi ho ako mayaman. Pero pag ho lumapit, una, tatawag muna sa cellphone. Pastor, nandiyan ka ba sa church? Yes. Kasi sa church ako nakatira. May parsonage kasi. Malaki yung huling church na pinagpastoran ko. Yun yung pinaka-mother church. So, mayroong casa pastoral. Pastor, punta ako dyan. O, ano sadya, kapatid? Pastor, kasi ganito, inaputulan kami ng kuryente. Wala akong pambiling gatas nung anak ko. Biro mo. Sinasabi ko, kapatid, pag-pray kita, busy ako ngayon. Hindi. Ano sabi ko? Sige, punta ka. Sana pumunta ka na rito before lunch para dito ka naman ang halian. Sa akin, walang problema yan. Kung anong pagkain ko, pagkain niya. No? Yung pagkain ko ay pangat. Yun din. Di ko naira. Pangat. Sarap ng pangat. Lalo na pag adobo, no? Habang tumatagal na kaiinit. Lalo na pag paksiw yan. O kaya laing. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Kaiinit. See? Hindi ko sinabi, pag-pray kita kapatid. Hindi, sabi, punta ka rito. Tapos, sasabihin ng misis ko noon, nung nandun, ano na naman yun? Si pastor, pupunta lang ganito. Kailangan ng pera. Meron pa ba tayo dyan? Tapos dagdagan lang natin ang titingin sa cabinet. Kung anong mga dila doon na meron. Yung dila? Dilata. No? Yan. Since kasama ng benefits ko sa church ay may libreng sako-sako kong bigas. Noong panahon na yun, hindi uso ang 25 kilos 50 kilos. Pag-kilo mo nga ng ano yan? Pag-kilo mo nga ng 3 kilo. Oh. Ako naman, maghahagilap pa ako ng aking mga gamit. Kasi minsan may nagbibigay sa akin ng sapatos galing ibang bansa. Sinabi ko na, huwag magbibigay ng sapatos, perahin mo na lang. Kasi kung hindi ho mag-fit, masyado hong malaki. Pero mo, gustong-gusto kong magkaroon ng sapatos na bally shoes na pupunta sa iba. Kasi malaki. Mahal mo yun, bally shoes. O kaya floor shine. Oh. Sabi ko, perahin na lang. Wala, ang kulit O ngayon, napupunta sa iba. Sabi ko, Pastor, pag nagkasa sa'yo, imuhin mo na. Pastor, kasya. Yung totoo. Pastor. Kasya nga po. Lilis mo ang pantalon mo. Pinapako ko yung dulo. Wala ka pang megas yan Hindi, Pastor, manipis lang yung megas ko. Mukhang dinadaya ako. Sige na nga. Ano? Bigay. Pero hindi ko sinasabi, pagkipray kita. Kung kailangan na ngayon, aba, ano kayang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung nagagalit na kayo. Ang dami pa nga, meron pang isa. Pagtitimla ba ako ng tubig? Ang nakalagay dito ay recycle together. Sana ho yung laman ay hindi rin recycle,
yung plastic bottle. Magpakatotoo tayo. Nangangailangan ng tulong. Kung wala kang maitulong pinansyal, baka may goods ka. Kung wala kang goods, baka pwede mong mailapit kay kapatid. Tawagan mo, kapatid, merong tayong kapatiran, medyo nasa bingit ng kalagayan. Baka pwede nating... Naintindihan nyo ba? Meron hong isang speaker na imbitahan ng isang iglesia. Sa Amerika ho nangyari. Pastor, speaker nila yon. Maagang dumating yung pastor, kaya lang siya ay nagpanggap na homeless. So yung bihis niya, itsura niya, may uling-uling pa, everything. Kasabot niya yung pastor na nag-invite sa kanya. Gusto niya i-test yung pag-ibig ng mga miyembro sa mga ganon. Tumayo siya nun sa malapit sa church, nanlilimos. Dinadaanan lang siya, parang walang nakikita. Yung iba naman, nagbigay ng kung ano lang. Tapos yung iba, pinapaalis siya, tinataboy. Lalo na yung mga diakono, tinataboy siya. Para bang tabo kayo rito sa lugar. Ba? Tapos, nung nagsimula ng gawain, eto na, pagkatapos ng maraming awitan, special number, so forth and so on, nandun siya. Hindi naman sinasarado yung pinto, pero malapit siya, maririnig niya yung pagtawag sa pangalan niya. At nung tinawag yung pangalan niya, lumakad siya sa gitna, in the middle of the center of the midst. Panay gitna yun. Sa middle aisles. Lumakad siya. Nakugulat yung mga miyembro. Speaker? Yan yung homeless doon ah. Pagdating mo dito sa platform, tinanggal niya yung damit niya. No? Nakabihis na siya eh. Pinunasan lang niya ang konting uling-uling sa mukha niya. Sabi niya gano'n, ngayon ay intindihan ko na ang damdamin ni Pastor. At kung ano pangangailangan ng iglesyang ito. Kulang sa love in action. Baka sa third Sunday, dumating ako dyan na gusgusin kung sino magtaboy sa akin. May magtaboy kaya sa akin? Sinabi ko na, dapat pala hindi ko sinabi. Anyway, mga kapatid, yan ang nais at utos sa atin ng Panginoon. Laboring together with God. Tandaan nyo, as we serve God, kasama natin ang Panginoong gumagawa. Nandyan siya. Nagsusustain ng lakas. Nagbibigay ng knowledge. Nagbibigay ng wisdom. So ano pa? Huwag nating kalimutan lagi siya. Nariyan. Okay? Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na ibinahagi niyo sa amin sa umagang ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay nagkukulang sa aming pagganap ng aming paglilingkod sa iyo. Kung ito man ay ginagampanan namin na ayon lang sa aming standard at hindi sa standard mo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tulungan na maitaas ito ayon sa nais mo upang ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Sapagkat sa mga ganong bagay lamang, Panginoon, ikaw ay mabibigyan namin ng lugod. Patuloy niyo pong pagpalain at pangunahan ng iglesia mo ito. Dahil ang Diyos ang bumubuo ng kasapian ng iglesia, ang mga nanay at tatay, ang mga anak o mga kabataan, ang mga naghahanap buhay sa iglesyang ito, pagpalain niyo po ang kanilang hanap buhay upang makatugon sa pangangailangan nila pampamilya at makatugon din po sa pangangailangan ng iyong gawain sa iglesyang ito. Ingatan niyo po sila palagi, Panginoon, sa kanilang parood parito, sa kanilang mga pinupuntahan. Ilayo niyo po lagi sila sa anumang uri ng kapahamakan, maging sa
mga mabibigat na karamdaman, alisin niyo po ito sa kanila. At patuloy nawa na maghari ang iyong pag-ibig sa iglesyang ito, sa isa't isa, tulungan, pagmamalasakitan, pagmamahalan, upang ang iyong pangalan ay maitaas sa lugar po na ito. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain ito sa aming mga puso. Ito po aking samot na langin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.